Ay, sundo. Ang sakit na nga ng likod ko. Bali, eto na nga yung continuation natin after namin dun sa may airport. At gaya nga ng sinabi ko dun sa naunang video, hindi na talaga umabot yung oras namin dun sa bus na pauwi sa amin. Itong bus na sinasakyan pala namin is yung from international to domestic airport. Kailangan kasi namin makarating dun sa may domestic kasi nandun yung sakayan ng mga train at saka ng mga bus. Buti na lang talaga at bago umuwi to si Daddy ay kinausap niya na si Nico na magpapasundo kami sa kanya. Napakalaking tulong talaga bilang aakayin namin lahat ng maleta namin tapos may dala pa kaming bata. Nagtanong-tanong na nga kami kung meron bang alternative para lang makauwi kami. Pag ganito kasi yung pagod mo at masama pa yung pakiramdam mo, talagang gusto mo sa bahay ka na magpapahinga. Pero kung ipipilit nga namin umuwi, ay talagang gagastos kami ng malaki. Dahil sa dami at ang lalaki ng bagahe namin. Malamang dalawang taxi kami. Pero sabi nga ni Daddy, hindi na nga daw talaga niya kaya. Buti na nga lang at naalala ko na meron akong Airbnb na app. Sobrang laking tulong talaga dahil habang nandun kami sa train, naghahanap na ako kung saan meron bang malapit. Hindi na nga ako masyado nag-check kung saan ba yung mas mura or mas maganda. Basta pinili ko na lang yung meron 2 bed. At saka yung kahit wala kami reservation, i-accept kami. Basta kailangan na talaga namin makapagpahinga kasi sabi nga ni Daddy, para na daw siyang mamamatay. Eh, nakakabilib nga to kasi wala nang tao dun sa may front desk nung dumating kami kasi nga oras na ng gabi. Pero basta meron kang booking number, pag in-enter mo siya dun sa may computer, mag-generate na siya ng QR code para makakuha ka ng PIN number. Naku, at hindi na nga namin na video kung paano kami nakarating dito. Pero sa totoo lang, sa mga panahon na yun, naiiyak na kami. Nagtatanungan na nga kami ni Daddy kung ano ba mabigat naming kasalanan, bakit namin na-deserve yun. At in fairness naman talaga dito sa nabook ko, talaga nga namang what you see is what you get. Kung ano yung mga naka-upload na pictures dun sa kanilang site, yun exactly ang dinatnan namin. Nga pala no, machika ko nga lang. Nachika ko dun sa unang video na may lagnat pa si Daddy, diba, bago bumaba yung eroplano. So ayun na nga, nung pagdaan namin sa scanner, aba ayun, nag-alarm si Daddy. Hindi ko na nakita kung ilan yung temp niya, basta talaga nag-freeze na lang kami dun kasi nag-alarm siya ng malakas. Tapos nga yung officer na nagbabantay dun is napatingin siya dun sa isang kasamahan niya. Ewan ko, siguro parang superior niya yun. Tapos parang tumango na lang yung lalaking yun. Tapos pinalagpas na lang kami. Hindi ko lang sure kung baka dahil baka sinat lang meron si Daddy or baka tinatamad na lang di sila magtrabaho. Pero talagang thank you Lord na lang talaga at pinalagpas na nila kami kasi talagang uwing-uwi na kami. At dahil hindi pa nga kami nagdi-dinner is umorder na lang ako ng pizza. Ito nga si Kuya, pagkatapos ko punasan, ayan, bagsak na kaagad. Sa totoo lang, kahit ako pagod na pagod ako nung araw na yan. At parang pati ako nga ay magkakasakit na rin. Past 12 na nga niyan at kinabukasan ng 10 AM ay kailangan naka-check out na kami. At kung akala namin ay dyan na natapos ang aming pagsubok ay may continuation pa pala hanggang kinabukasan. O siya, ikukwento ko na lang sa susunod na video. See you!